Para namang nanganganib na hindi pa rin maipasa ang Domestic Workers Bill na layon sanang matuldukan ang pang-aabuso sa mga kasambahay. Narito ang report ni Claire Delfin. Mula sa araw na isinilang si Baby Inigo, nandyan na si Yaya Lilia. Halos isang taon na niyang kapiling ang bata at inaalagaan ito. Ganito na rin daw kahaba ang panahong nawalay siya sa piling ng 6 na anak na nasa Mindanao. Masaya, kasama nila palagi kung saan sila pumupunta. Lalo na sa bata, masaya din ako nag-alaga sa bata. Mahirap din, lalo na kung malayo sa pamilya, mga anak mo. Lalo na pag magkasakit, tawag sa cellphone. Hindi mo maano kung anong isipin mo. Kasama parati sa ating mga bahay. Sinisigurong malinis ang inuuwian nating tahanan. Ang mga kasambahay din ang naghahanda ng ating mapagkain. O di kaya'y nag-aalaga sa ating mga anak kung tayo nasa trabaho. Hindi maikakailang malaki at mahalaga ang ambag ng mga kasambahay sa ating lipunan. Yun nga lang, ang kasambahay bill na layong magbibigay sa kanila ng proteksyon at mga karampatang benepisyo. Mahigit 15 taon nang nakasalang sa Kongreso. Sa Domestic Workers o Kasambahay Bill, tulad ng ibang mga manggagawa, idadaan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagtukoy sa minimum wage ng mga kasambahay. Magkakaroon din dapat sila ng mga benepisyong tinatamasa ng mga regular worker, tulad ng annual paid leave, weekly rest day, SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pa. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng tamang tulugan, pagkain, oras ng pahinga, medical assistance at higit sa lahat, humane treatment. It's long overdue. Generally, para bang merong treatment sa mga domestic workers na mababa. No? Lipunan ang nagtatakda nito. No? Dati ang tawag natin, katulong, atchay, muchacha. Naway sa pamamagitan nito, mabawi o makuha ng mga domestic workers yung dignidad. Ang panukalang batas, layon ding matuldukan ang pang-aabusong sinapit ng mga kasambahay sa kamay ng kanilang mga amo. Tulad na lang ng mapait na karanasan ni Bonita Baran, na bulag, nagkapaso-paso ang muka dahil sa umano'y pambubugbog. Umabot pa sa Senado ang investigasyon. Samantala, naipasa na sa Senado ang bersyon nito ng Kasambahay Bill. Pero sa Kamara, makailang beses na itong kinalendaryo para sa third and final reading, pero hindi matuloy-tuloy. Parati raw kasing walang quorum. While we are demanding from foreign countries for our overseas worker na benefits, this and that, benefits that and that, yet in our country, nakakaya, we don't have that kind of benefits given to them. Hindi ba nakakahiya yun? Ang pinangangambahan ng mga nagsusulong sa Kasambahay Bill, kapag hindi ito maisalang sa botohan sa plenary, baka tuluyan ng di ito umusad at abutin pa ng 16th Congress. Sunod-sunod na kasi ang break ng Kongreso, mula sa semestral break, Christmas break, hanggang sa filing of candidacy para sa susunod na eleksyon. Para sa Unang Balita, Claire Delfin reporting.